or good morning wherever you are. So we're now on our second to the last chapter of Think, Grow, and Rich. So our topic for today is how to outwit the different fears that we have. So what we did for the past 5 minutes is write and answer three questions coming from the book, which I encourage everybody to check the book. What are those questions, and see and analyze for yourself what are these fears that you have. So in this discussion, we'll have a very light understanding of what are these fears, and then later on we'll discuss deeply as a group what are those fears that we have. And so how do I move my slides? Where are my mouse? Okay. So this is the six ghosts of fears, and in the book, it is discussed the psychology of fear, how do we overcome it in practical strategies, and also what power our mind have in overcoming these fears, or not really overcoming, but going through the process of ensuring yourself are safe from those fears. And so very quickly, the six ghosts of fears. Joel, dahil di ka nagbasa, joke lang, pakibasa yung six ghosts. Poverty, lack of resources and security, fear of lack of or loss of wealth, criticism, fear of judgment and disapproval, ill health, fear of illness and physical limitations, loss of love, fear of losing loved ones or being abandoned. Okay. So yung fear of being alone is loss of love. Hmm. Okay. Old age, fear of aging, decline, or becoming obsolete. Death, fear of mortality or end of existence. Okay So po. in the book, it's discussed in details what are these, ano yung mga makalalaman mo na ways na, okay, this is a fear under poverty, or this is a fear under criticism. Medyo mahaba, pero it is nice to understand ano ba yung mga yun, at ano yung um, how do you identify it for yourself? Kasi it appears on our daily lives. So like si poverty, ganyan. Um, yung greed ng tao in terms of, let's say, nawala na siya ng pera, and then they total, hindi naman total, there will be disregard with other people's feelings or resources. So meron bang ano, parang mauubusan ako na mindset, ganyan. So under siya ng fear of poverty. Criticism, ito yung takot tayo makipag-usap sa boss natin kasi may feedback, or takot tayong ma-confront or i-confront yung ang isang person, or meron tayong hindi gustong sabihin kasi takot tayong ma-judge. So there's fear in the criticism. So these are the six ghosts that are looming on our everyday lives. And there are different ways that we can strategize and help ourselves overcome them. So sabi ni Napoleon Hill, Jana, could you read the strategies to overcome fear? Sure. Napoleon Hill strategies to overcome fear. Self awareness. Recognize your fears. Faith and positive thinking. Replace fear with empowering beliefs. Autosuggestion. Use affirmations to reprogram your mind. Definiteness of purpose. Focus on your goals and purpose. Environment control. Surround yourself with positive influences. Yes. Thank you. So yun, very direct yung strategies na binibigay ni Napoleon Hill, and
sabi nga niya, if you're not doing or not following the other instructions before this is gonna be difficult for you. But if you're following it already and trying to be on that state na pina-follow mo na yung mga yun, it would be easy to understand yung fear, ano yung gagawin mo if you have that fear, yung auto-suggestion, if you're doing it on a daily basis, mas malakas yung mental capacity to understand your goal and focus on those purposes that you've set for yourself. And also, alam mo kung ano yung type of environment na ilalagay mo yung sarili mo. So, yun lang naman yung mga strategies ni Napoleon. Now, there are 3 questions in the next 3 slides that I want to discuss with you guys. Let's go to the first one first. So, in the 6 ghosts of fears, I want everybody to answer. How do you define, choose a fear on those 6, choose a fear and then define it in your life? And how do you think this fear show up for you or someone you know? Okay, let's go back to the 6 fears. Ay, na-miss ko to pa, impact pala. So, ayun pala, before natin sagutan, impact in our lives, may paralysis analysis, hindi tayo nakakapag-proceed. Limited yung potential natin dahil may fear tayo, we're not taking that step. And then, negative habits. So, dahil nga hindi natin nagawa, sige, put off ko muna yan. Next week na lang or next month na lang. So, these are the impact of fear. But to answer the question, what are, pili ka lang, isa or dalawa na fear? And how do you think it's manifesting in your life? Go, Joel. You're deep in thought. Hello po. So sa akin, it's first siguro yung loss of love. Kasi so far, Aww. my Alam love niyo has been lost. Edit nito, So, gusto ko yung merong sad na music. Ning, 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 ning. actually, Ning, 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 I don't ning. believe na Dear I've been Abba. abandoned. Kasi Ning, 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 ning. if you're truly abandoned, wala nang pakialam sa yung tao, 'di ba? So, na-conserve naman yung connection kahit papaano. So, it's not completely lost abandonment. Pero nandun pa rin kasi Partial yung abandonment. yes. Kapit lang kapatid, ika nga. Oo. Pero syempre, Kapit it's not lang, the may same. himala ang Diyos. Ganun. Kahit not the isang same hindi ang anymore. buhok ng pagbabaka sakali. Ano yung next tanong ulit, Ate Pepper? Anong gagawin natin? Anong Paano gagawin ko siya ulit? nag-manifest sa'yo or someone that you know? Well, at first, naapektuhan niya lahat ng aspects ng buhay ko. Nag-overthink ka. Pero, alam mo yon, since wala akong fear of success, grind lang. Work pa din. Ang weird. Work pa din. Kasi kailangan natin ng pera kasi meron tayong fear of poverty. Pinag-connect na lahat ng fear. Pinag-connect na niya. Nagkilig na niya. Tapos, syempre, since may work ako, ayoko din ma-judge ako, so may fear of criticism. Lahat na lang! Lahat sa araw-araw niya po. Okay lang, be. Pakiawin mo na yung 6 ghosts sa fear. Wala namang kaso. Para hindi na Pakiawin mo na. sasagot. Oo, go. Fear mo pala. Pero totoo yung sinabi naman ni Napoleon Hill. Nagpapatotoo ako na lahat yan is present sa buhay ko. Pero yung pinaka-impactful lang talaga na siguro damaging as a weakness is yung loss of love sa akin. Kasi before pa ako maging kami ni Da or iwan ako, may fear of abandonment ako as an only child. As an only child. So, sinisisay mo ba yung mama mo Oo. tsaka yung papa mo? Hindi naman. Pero dati struggle ko siya, ba't wala akong kapatid or ba't yung mga klase ko may kapatid or kasi nga lumaki ako mag-isa. So alam ko yung feeling ng Kasi babe, alone. nung pinanganak ka ng nanay mo, sabi niya, sige, stop na tayo, last na to. Sabi kasi ng nanay niya, nung pinanganak si Joel, shucks, hindi na sila pwedeng tumami. We have to Tapos, stop at Joel. Sabi nila, last na to. Hindi na tayo pwedeng gumawa ng isa pa si Joel. Hindi okay kung maparamihin natin to. Oo, si Joel. Actually,
Actually, gusto ko magpasalamat sa mga co-workmates ko dito sa VC kasi because of them, wala na akong fear of criticism. So, fact that 5 ghosts lang po ako. 5 ghosts lang siya. 5 ghosts to fear lang. So, ayun lang po. Yun lang. Ano lang ako. Thank you, Yun lang. Joel. Pero, ano pa isang tanong mo, How Ate about you, Pepper? girl? Anong Ako na lang ginagawa din ko sa para Pepper siguro. Nasagot mo naman yan kung paano daw siya nagmamanifest sa buhay mo. Ganun mo naman siya sinagot eh. Okay, thank you po, Kuya Earl. Ako Yun lang na lang naman sa Ate akin. Pero gusto Pepper muna. wait lang, gusto ko sumagot pa at Kuya Ay, Earl kung anong ginagawa ko para maka-move on or paano. Di ba may Mamaya tanong pa kanina? yun. Mamaya pa yun. Mamaya pa. Okay. Ang Okay, 2 sige questions po. lang. lang. Thank you po. Okay, so personally, parang wala naman akong wala akong talagang fear. Hindi ako fearful na person. Parang ever since na natutunan ko na Bakit? Bakit pa tayo nagaganto ko wala na tayong fear? Oh, Ako hindi. pinilit ko lang Limit magka-fear, sa Kuya fear. Earl. Parang hindi naman. so, sinasabi mo, inimbento mo lang yung fear mo, Joel? Oo, Sabi nyo kanina, bawal akong hindi wala fear, tapos pwede palang Magkakalokohan na personally, wala akong fear na naglilimit sa akin Kumane. at the moment. Pero ang fear na nakikita kong very relevant for me, tsaka sa mga people around me is, for example, yung connected to sa akin yun, loss of love, old age, tsaka ill health. Not for myself, but for my parents. Ayaw ko na paano ba? Hindi ako ready na mawala sila kasi unfair. Unfair. Choice ko. Sabi ng universe, sorry. Wala lang, parang kasi ako, dahil nga na ako, second generation baby, wala na ako naabutan na grandparents. Yung mga pamangkin ko, naabutan nila lahat ng hindi ko alam kung yung mga anak ko, maabutan nila yung grandparents nila. Yun lang yung, siguro kung may fear man ako, yun lang siguro. Tapos, kahit maabutan sila ng anak namin, hindi ako sure kung ano yung magiging relationship nila kasi ang layo namin eh. Yun na siguro yung I suggest gumawa na kayo ng baby ni Ate Jaya ngayon. Para pag uwi niyong Pilipinas. Pati mama ko, nakakamusta ako. May anak na ba Kasi sila Earl at iiwan niyo Bea? yung baby. Ganun palagi sabi ni mama. Oo, iwan niyo yung baby sa Pilipinas. Yes. akala ko yung sasuggest ni Jana gumawa ng teleportation device. Hindi, iwan ang baby sa Iwan niyo Pilipinas. yung baby sa Pilipinas. Mag-aalaga ang lola at lolo. Yun yung yun yung pinaka siguro kung meron man akong fear is yung parang yung mangyari sa anak namin is same sa amin ni Jaya na walang pares kasi kami ni Jaya na ang family namin ay isa't isa. Hindi kami ganun ka-attach sa family namin. Kaya hindi rin sa amin mahirap yung pag-move. So, pero ito yung pinag-usapan lang namin ni Jaya recently. Sabi ko na syempre medyo nagpa-plan na rin naman kami. Although hindi pa kami decided kung kailan talaga kami magbe-baby kasi namin pa namin plano talaga. Gusto pa namin mag-Europe, mag-travel muna, makapag-ipon bago mag-baby. Tapos sabi ko ang plano kasi namin very seldom kaming uuwi kasi yung gastos talaga umuwi, guys. Parang regardless kung may pasalubong or wala, yung flight pa lang masakit na 'di ba? Magastos na. Magastos na yung flight pa lang. Tapos parang syempre may timing din naman yung gusto mong uwi. Ayaw mo naman na uuwi ka lang dahil yun yung naka-sale, 'di ba? Syempre gusto mo may mga masi-celebrate kang stuff, yung mga ganun. Anyway, so sabi ko kay Jaya, gusto ko na kapag habang buhay pa yung parents namin, medyo mas madalas kaming umuwi. Para lang mas ma-meet nung kids namin or kid, yung family. Kasi naranasan ko yung nung bata ko na pupunta ka sa burol na walang feeling, hindi ka man lang sad. You're Kasi more hindi like mo close. kasi you don't even know them, yung ganun. So, sabi ko parang,
feeling ko yun yung pinaka, kung may challenge man yung pagiging second generation immigrant ng mga bata. Siguro yun na parang you know your family pero at the same time iba yung attachment mo sa kanila ganun. Yung More parang than ganun. what you do. Parang nagbibigay lang iyak to si Kuya Earl. Yun yung What hindi if naman ako pataluin mo na yung tears? Oo, let it Pataluin go. mo na yung tears. Ganito. ayun lang. Yun yung unang pumasok sa akin nung binasa ko rin yung kanina. Kasi ito yung usapan namin siguro mga 2 days ago lang ni Jeya. Habang naglalakad pa uwi. Yun. Tapos, ang ano ko lang naman, ito ay para naman sa ating mga viewers. Huwag kayong matakot mamatay. Matakot kayo kung wala kayong pinapaniwalaan in your life. Kasi Bali, nakakatakot ano yun, itong feeling mo Kuya void. Earl? Kuya Earl, yung fear na hindi makilala or yun nga, yun sa'yo mo, yung relationship parang void. Ano siya? Saan siya papasok? Yung parang alam mo na may connection kayo pero Sabi ko void nga yung sa'yo, feeling. hindi ko alam kung saan siya papasok, kung sa ill health ba siya, Baka sa sa loss of loss of love, love. or Feeling sa ko Loss old din of loss age. of love love. and old age. Naka-old. And, oo, Yeah, yung baka, sabi ko, and yun yung ill health. connected sa akin. Yung ill health, old age, saka loss of love. Kasi naman, para sa studio audience na, may studio, yung poverty, ang dami ko kasing kilalang Let's go. takot maghirap. Ang takot mawala ng pera, which is nakakatakot naman talaga, to be fair. Especially if you're from nothing, tapos ikaw yung unang, alam mo yun, ikaw yung una palang nakakaangat-angat sa family, lalo na kung breadwinner ka, nakakatakot bumalik sa zero. Pero siguro ang pinakaano ko lang din dun sa natin, viewers, especially sabi ni Edge, meron daw nanonood ng mga book club natin. Siguro ang ano ko lang sa'yo, pinaka-tip, kung nanonood ka man nito is, huwag kang matakot sumugal for your dreams kahit medyo nakakakaba. Kasi yung pera kayang kitain. Maraming ways para kumita. Babalik yan. And hindi ka naman papabayaan ni Lord na lagi namang may ipoprovide. Laging may ipoprovide. As long as you're working hard for your dreams, merong ipoprovide. And the more na natatakot tayo na i-pursue yung dreams natin, natatakot tayo maghirap. Lalo lang natin na kikip yung sarili natin dun sa rut na parang feeling natin hindi na tayo makakaahon. Yun lang. Thank you, Ate Pepper. Thank you, contestant number 1. Pageant pala. How about you, Edge or Jana? Who wants to go first? Ako na Go, po. Earl. Earl Jones. Ayun po, hi, magandang gabi po sa ating mga viewers and mga participants. So ang May akin po, tayo yan. So ang pinaka napapansin ko lang na fear ko talaga is fear of success. Fear of success kasi ano ba? Na-overcome ko siya once kasi matagal kasi akong tambay. After, kunyari, nakita ko yung manifestation nung fear of success. No? Kunyari, sa ACADS, nung pag-graduate na, parang nawawalan ako ng gana kapag malapit ko nang ma-achieve yung dapat kong ma-achieve. Ganon. Yun yung nakuha ko sa book. Na kapag may fear of success ka, sometimes, pag malapit mo na ma-achieve yung mga bagay na dapat mong ma-achieve, success ba yun? Saan ba yun? Saan ako nakuha yung fear of success? O poverty, sa poverty pala yun. Sa fear of poverty, na kapag magiging successful ka na, natatakot ka ma-achieve yun. So, yun yung na-realize ko, baka dahil doon na may fear of poverty ako. Nung pag-graduate na, nawala na ako ng gana gumawa ng ACADS. Then, eto ba, di ba palagi ko sinasabi, I will start selling ebooks. Kapag gagawin ko or inimagine kong ginagawa ko, nawawalan ako ng gana, something like that. So, I'm working out na magawa yun. Tapos, dati meron din talaga akong fear na of death for me and my loved ones. Na, paano kami? Ang naisip ko lang palagi, paano kami, nung wala pa akong work, wala pang work si RJ, yung kapatid ko,
paano kami kung mawala si Papa? Ano yung buhay namin? Makapag-aral pa ba kami? Ano pa ba yung mga kapatid ko? Ganyan, ganyan. Eventually naman, na-overcome na yun kasi na-realize ko na everybody will die. Kahit somehow unfair. Pero, ganun lang eh. Ganun lang talaga. Tinanggap ko na lang siya. So, nawala yung fear na yun. Yun lamang po. Sa viewers po natin, ano bang masasabi ko? Nandun, para sa akin yung fears na yan, nandiyan yan palagi, hindi nawawala eh. Ang the best ko lang na masasabi is yung acceptance. Ako, ina-accept ko pa rin yung fear of success or yung sa poverty. Kasi parang deep-rooted sa akin. Pero na-overcome ko na yung fear of death by accepting it talaga na ganito lang yung situation. And ano lang, yun lang. We're all a work in progress. True. Thank you, Edge. How about you, Jana? Hello po. Sorry. Hello po. Gusto ko yung may- Hello. Hello. Siguro ang sa akin is, ever since naman yun yung fear ko talaga. Kasi, isa yun sa damaging weaknesses ko. Talagang control freak ako. So, ang fear ko talaga, yung loss of physical ability, yung mababaldado ako, or mabubulag ako, or mapapilayan ako, matatanggalan ako. Like, kasi parang feeling ko parang everything that I do, parang lahat ng ginagawa ko sa buhay ko is I do it for myself. Everything I do, I do it for myself. Ganon. Parang ang feeling ko kasi, even though, galing po ako sa supportive na family. Supportive po yung parents ko. Hindi naman po ako broken as a child. I think somehow I am. Yung tatay niya, si Rafaela yung nanay. Si Rafaela ang mama ko. Kasi Angela yung kapatid ko. But anyway, ayun nga, parang hindi naman traumatic yung childhood ko. Pero parang I was raised to be a strong, independent woman talaga. Kung pwede ko lang ipatato yun sa noo ko. Ganun. And I believe na parang lahat ng gusto ko, I can achieve. Pero kung yun nga, kung mawawalan ako kunyari, ng ability to walk, or to see, or to hear, or to talk, parang wala na, feeling ko, mag-crush na yung mundo ko, ganun. Hindi ko nakakayanin. So, yun yung number one fear ko. And, nagba-manifest siya sa akin in a way na there are instances na parang nagkakaroon ako ng delay in deciding on things because I overanalyze na what will happen. Let's say, for example, nung nag-decide kami ni Jel na yung first na nagkuha ng sasakyan. Sobrang takot ako kasi number one, paano pag na-aksidente ko sa kalsada? Parang pag na-dead ako, wala na. I mean, tapos parang pag naputol yung pa ako, parang hindi na ako makakalakad ng maayos. Ganun. Paano yung mga shorts ko, yung mga leggings ko? Ganon. So, yung fear ko kapag kunyari, may pupuntahan kaming place. As in, sobrang todo isip ako, like, safe ba yung dadaanan naming road? What is the best time to go there? Yung mga ganon. Na nagko-cause sometimes na, nade-delay yung plans, nade-delay yung mga gusto kong gawin because I am fearful na something might happen to us. Yung ganon. Gusto ko mag-camping sa bundok, pero natakot ako baka may snake. Gusto ko rin nakakakita ng sea of clouds, pero natakot ako baka may snake. So, I can't. Di ba, paano magkinagat ako? So, yung ganon. So, may mga opportunities or things that I would like to do talaga freely. Pero na-held back ako dahil nga dun sa fear ko na parang, baka may mangyari sa akin. Pero parang, yun dahil doon, may mga bagay akong hindi nagagawa, may mga bagay ako napuput on hold. Tapos, nagbibuild din siya sometimes sa akin na resentment. Na ba't kasi hindi ko to ginawa di sana nag-enjoy ako doon. Yung ganon. Oo, diba? So, yun lang po. Also, yung poverty, parang feeling ko fear po yun fear ko po din yun. Kasi nakakwento ko po yun sa inyo sa isa sa mga sprint meetings natin. Nahirapan ako mag-decide kung anong bibiling ko sa Shopee. And, nag-root cause analysis ako. It's because of poverty. Because if money is not an issue, binili ko lahat na nasa cart ko.
Kasalanan to ng ng trauma response na ang pinagmulan ay poverty. Ayun lang po, maraming salamat. You. Alam niyo, nakakatuwa kasi nakaka-relate ako dun sa mga fears. And I think it opens my eyes in a way na, sabi ko nga, different perspective, different people have this different point of view on what are these fears and how it's affecting us. Ako, ang recent fears ko na naalala ko is fear of failure. And I think it's under criticism. Yun. So, nagkakaroon ako ng mga sleepless nights, ganyan. Kasi nag-iisip ako, shit, paano ko to gagawin? Paano ko i-resolve? So, dahil dun sa fear ko, sleepless ako dahil nag-iisip ako para hindi mag-fail. Parang ganon. So, Uy! Speaking of Ate Pepper, dahil sinabi mo yan, gusto ko lang mag-piggyback doon kasi medyo may pagka-perfectionist din ako kaya ayaw ko kapag parang hindi ko na-deliver yung quality na alam ko na kaya ko na ma-deliver yung gano'n. so nag-overthink ka, di ba? Oo, tsaka masakit siya sa ulo, akala niyo napanot ako dahil dyan. Pero Nag-alopecia ako. reading this book, it allows us to understand ano yung mga yun and how it's manifesting. So, nagsisimula na tayo maging aware. Diba? Yeah. Which brings me to my next question. Sana mag-respond. Ayan, okay. So, analyze fear's influence. So, this, parang Parang umulit. maliit. Oo nga, Wala. umulit yung question. Teka, nawala na yung question. Anyway. Nasagot naman natin yung analysis. But how do we outwit the fear together? So, in your experience, past experience muna tayo bago yung future. Meron ba kayong specific instance in life na napansin nyo na I had that fear before and this is what I did to overcome that fear. Go ahead, G. Diyan, yun yung mic mo. Okay. Wala lang kasi, sorry po. Kasi hinihinaan ko kasi gusto ko maging soft-spoken pero hindi ko talaga kaya. Siguro next year ko na lang to-try. But anyway, going back dun sa question. Kaya ako nag-volunteer na muna kasi natutuwa talaga. Naalala ko na siya kanina. And then, parang nag-resurface yung memory na yon dito sa question na to. Na, sabi ko nga sa inyo, control freak ako. So, even the tiniest details, I want to know how I can do. Parang may plan to Z, A to Z ako, ganon. Kasi parang, at least pag nag-plan yung A, may B pa ako, ganon. And parang one thing about me is, yun nga, very vocal naman akong person na hindi ko naman itatago if I don't know what to do or I'm afraid, ganun. I think that's one thing naman na I am very vocal about. Aware ako sa limitations ko, sa fears ko. Tapos, naalala ko lang kanina yung sinasabi ko na nagkaroon kasi kami ng moment ni Ate Ellie tsaka ni Kuya Erla. Parang nagkaroon kami ng partner appreciation moment sa book club sa management na parang ina-appreciate lang namin yung mga partners namin kasi they're very supportive of us. Parang ganyan na parang we were able to do the things that we're doing and the things that we would like to achieve pa in the future because we have supportive people on our side. And ang feeling ko, that's one of the things na helped me overcome my fear. Kasi na-appreciate ko kapag kinocall out ako ng people. Na, ops, dyan, nasobra ka na. Tantanan mo yan, masyado ka ng dilulu, gano'n. Or nagpapa-feed ka na sa fears mo, ganyan. And sobrang ganun sa akin si Jel. Like, hindi siya nag-sugarcoat. Minsan sabi niya, oy, ang bitch mo na. Ang sama na ng ugali mo. Oy, masyado ka ng mean. O, masyado ka na nag-overthink. Parang ganun. So, parang hinihila niya ako pababa. Hinihila niya ako pababa to reality na parang sabihin na, oy, wait, baka lang hindi mo napapansin. And most of the time, kasi yun nga, blind spot ko siya, hindi ko siya napapansin. So, parang eventually, as time goes by, parang naging ko siya, North Star ko siya, na when I feel na parang,
ito na naman, kinakaya na naman ako ng fears ko, ng doubts ko, i-voice out ko siya kay Jel. I-voice out ko siya sa partner ko. Tapos siya talaga, like, hindi niya yung sugar ko. Sabi niya, ay, imposible yung sinasabi mo. Or, ay, parang, not now. Maybe someday, pero not now. Ganun. So, parang yun. Ganun ko siya, ganun na diminish yung fear sa akin. Kasi, someone is parang, may sounding board ako na nagsabi na, tama yan, or wait lang, hold back ka, or wait, let's see how things will go. Ganun. So, thank you po, Jel, paging 5K sa GCash kasi shinout out kita sa book club. Go, Kuya Earl. Ano ako dun sa 5K for the shoutout. Go, Kuya Earl. Siguro ano lang, planning. Tsaka kagaya ng sabi ni Jana, nakatulong sa akin na kasama ko kasi si Jia dun sa mga plano ko. So parang if the world was ending, I wanna be next to you. I wanna be next to you. Hindi, alam ko Let's na go. meron akong masasandalan na if everything else fails, alam ko na masasandalan ko si Jia sa mga kailangan kong gawin sa life. Yung ganun. So, yun. So, ang lesson is find your partner. Pag-jowa. Pag-jowa. Dahil dyan, Joel and Edge. Sorry. Ano lang, sa mga Ano ba? audience po na Siguro- manonood at makikinig nito, single po si Joel tsaka si Edge. Para po matulungan nyo sila Ayan, kita niyo na ang pogi ma-overcome ko. yung Boss, fears nila. Boss, okay ka ba, boss? Tari ang pungay ng mata. Ate Pepper, mag-church. Sorry, wala akong ibang or sige, sabihin na lang natin hindi naman lahat ng viewers natin is siguro religious or spiritual na person. Mag-meditate kayo, like introspect, find your inner peace. Kung hindi kayo naniniwala sa higher power, okay lang din naman. Basta important yung either find peace within yourself or find peace knowing that there's a higher power who wants something better for you all the time. Na meron better plans for you. Sobrang helpful nun. Sa akin, yun, nakabawas yun sa alopecia ko talaga, yung pag-church, tsaka pagkakaroon ng faith. Tapos, ano ba? What is alopecia daw? Yung Spell. Spell alopecia daw. because of Alopecia po alopecia. yung ALOPECIA, alopecia. Yung ba yung Jada Use Smith? alopecia in a sentence. Yung nag-hairful ka kapag sa stress. Stress-induced alopecia. Ano pa nga yung sasabihin ko? It's Yung okay. sa Nawala ano, na. Sa I was dati lost. kasi takot din ako magkasakit kasi nga sakitin ako growing up. Pero tinake care ko yung sarili ko. Kumakain ako ng healthy, nagsusupplements ako, nag-workout ako, natutulog ako ng tama. So siguro yun yung yun yung protection ko sa sarili ko. Tapos lastly, yung sa fear of criticism, siguro na-overcome ko lang yung pagiging people pleaser. Saka alam kong hindi ko naman ikakamatay. Parang it's not the end of the world kung meron akong gawing mali. Tsaka yung nakatulong din sa akin yung lagi sinasabi ni Ninang na don't take yourself too seriously, na okay lang magkamali ka, hindi ka naman, nobody's perfect, 'di ba? Magkamali ka, mag-sorry ka, basta alam mo na acknowledge mo yung mali mo, alam mo kung paano i-outgrow yung mga mistakes mo, yung ganun. Siguro yun yung ko na nakatulong rin sa akin na si Ninang kasi hindi siya takot magkamali. And lagi ko siyang kasama. So, alam niyo yun, parang nalilipat-lipat din yung mga ganong good na mindset. Ayun lang po. Yes. So, parang when surround mo yung sarili mo with the support group or friends and people. Yes. Yeah. Alam mo, naisip ko, naalala ko kasi, when before I started yung Daloy Layap, ang tagal na pwede naman ako makapag-start ng March or ng April. Although at that time sinisimula namin yung Daloy Free Diving and Yoga. Mm-mm.
Pero nung na-start talaga yung Dalilaya, na-push ako dun sa hindi limit parang meron akong fear of not being able to be a teacher that I want to be. So, Mm. nade-delay. Tapos ang dami ko iniisip na, kulang ng ganito, kulang ng ganyan. Sabi ni Eloy, i-push mo na. Bahala na. Kami muna, ganyan. So, I started with her dun sa online class. Although nagtuturo na ako ng yoga sa freediving classes, yung talagang official na na estudyante na tawag dito, na online, si Eloy. So, yung having that support group or people who will push you despite yung nasa labas ng utak mo ba? Kasi yung utak natin usually yung nag-hold back dun sa mga gusto nating gawin. Kasi naiisip na agad natin yung, baka magkamali, ay baka mag-fail, or ano kayang iisipin ng iba, ganyan. Ay, baka i-judge nila ako pag ganito yung sinabi ko, ganyan. So, there are people who would support you in a way. It could be your manager, your boss, your friend, your partner, or some sort of eternal being na hindi mo nakikita pero may signs. So, I think the strategy is really discernment. Or understanding ano yung mga message for you to know na what you're doing is on the right path. Ganon. It would also tell you naman if you're not on the right path and you need to change course pero same ng goal. Ganon. Okay, go ahead, Joel. I like that. May question lang ako kasi parang nakita ko yung fear niya pareho ni Kuya Earl is fear of failure. Saan siya nag-fall na 6 goes? Parang takot ka. Criticism. Criticism. Criticism din. Okay, Pwede parang kasing ikaw rin yung mag-criticize sa sarili mo sarili. Yes. So, yun. Dahil dyan, isagutin mo na yung tanong. Do you have any Ay, experience in life other than the lab life? Isip ka na iba. And what strategy ano, to overcome the fear? may ano kasi ako, Ate Pepper Parang ako as a person ay may analysis paralysis ako. Pero at the same time, kapag lumipas na yung oras or overnight with that problem, prepared or not, lagi akong nag-step the next day. So, laging may gagawin. Kumbaga, parang yun lang yung way ko na nag-overcome ng fear. Lagi, kung nakikita mo ako, minsan pa nababad trip ako, kung ano sinasabi ko, nagrarant ako. Ano yun? Yun yung parang, ano ko, na parang, ano tawag doon? Yung Coping mechanism. stage of grief. Parang lagi ako may stage of grief tuwing hindi ko nakukuha yung gusto ko. Lagi yun. Hindi lang yun sa lahat yun. Lagi ako may ganun. Kaya, I tend to pause muna din or lalayo saglit. Then, mga a few hours lang, a few minutes lang, I'll come to my senses naman sa magigets ko yung mali ko. So, right after nun, dapat may gagawin ako. Pag wala akong ginawa, sobrang rare nun. And parang alam ko hindi na nangyari na wala akong ginawa. Lagi akong may ginagawa. Yun lang. Yun lang yung ano ko. Yung strategy ko to overcome fear. Either basta kailangan may gawin ako. Pag na-realize ko, dapat may gawin ako. Kasi pag wala akong ginawa, on me na yun. Parang gano'n. Kaya minsan doon nakikita mo ako, nagrarant ako, at mamaya mag-chat na ako sa'yo or parang kailangan ko ma-realize na, okay, ganito pala. Hindi ko na-realize kanina. Laging may ganun. Tapos, well, I cannot say the same para doon sa amin ni Da. Kasi, nagigets ko naman yung sabi nga ni Ate Pepper, kailangan ng time, siguro na magkalayo talaga. Nagets ko naman yung sinasabi, tama naman yan. Pero at the same time kasi mas, ano ba, slowly going there. Slowly. Hindi agad-agad pero slowly. Tapos, eventually, pagkatapos nun, wala na ako na si mag-ano na lang, grabe naman yan. Ano na lang ako, I won't trust anybody. Oh, I won't trust anybody. Grabe naman yung person. Ano na, lone wolf. Nag-dialogue ka na dyan. Lone But wolf thank na you lang. for sharing, Jo. Yan lang Go po sa ahead, akin. Edge. Ayun po, sa akin, parang, yun na, nasabi ko na rin kanina. Yung fear of death or fear of loss of loved one. Yun talaga dati, parang simula bata hanggang
college, yun talaga yung palagi kong naiisip. Paano na lang 'pag wala si papa, wala na kami, ganyan. Tapos iiyak ako, saka nakahiga, lumuluha. So yun yung ano, tapos parang di ko alam yung gagawin ko. Tapos I come to a point, siguro isa rin 'to sa naka-help kasi maraming beses ko na 'to nabasa. Tapos nung na-realize ko na yun talaga learning or accepting na ito kasi natural phenomenon naman siya, 'no? Hindi mo naman kayang i-cheat yung situation. Basta ang pinaka the best is you make your time worth it with them pagkasama mo sila. Mm. Yun yung ginagawa ko kada uwi, palaging mag-aano, kung puwedeng samahan sila sa ganitong pupuntahan, sasamahan, kung puwedeng mag-ano, kung puwede kami mag-outing, anytime, G lang gano'n. So, yun lang yung ano ko talaga ginagawa ko. So, eventually hindi na ako naki-cripple ng gano'ng situation. Yun Nice. po. I like it. You spend your time with the family and where it matters. Thank you, Edge, for sharing. So we're almost done. Last slide is actually takeaway. But before I let you guys say your takeaway, just a quick reminders na yung fear is more of mindset daw that we can control. It's not something that we master immediately, but it's something that we progress with ourselves. Getting to know na ito fear ko to, is something that starts or initiate that step forward na, okay, how do I handle this fear effectively without damaging myself or anybody around me? And then success comes from replacing fear with confidence and faith. Yun nga yung sinasabi ni Kuya Earl na regardless kung wala kang pininiwalaan, may pininiwala ka, find that faith within you, that peace in you na sabi ni Ate Jana, all will be well. Tama ba yung sentence ko? All is well. All is All is well. All is well. all is well. Yun. All is Kaya- well. Uh, Dapat yun yung everything pangalan mo, works Joel. out. Yun, Dapat thank yun you. yung pangalan mo, all is well. Everything works out for you, for Yes. us. I love that. So, Kuya Earl, pag nagkaanak ako, ang pangalan is All is Well. Pag nagkaanak ka, Hopia. Grabe naman, yung Pinush talaga yung All Homer. is Kanina gusto ko all is well Joel. Gusto ko yun yung pangalan niya. All is well Joel. Well, Joel. Sagot ko na yung birthday niya o first birthday Joel niya. Papel, Ganon. Joel. Yun yung pangalan. Yun yung second son mo. Tapos, dagdagan pa ng towel at saka trowel para Ah. lahat Tawa talaga. mo yung Joel, towel at third son mo yon. Trowel pang-apat. Ganon. So, yun. And lastly, start with small action to shift from fear to empowerment. Sabi nga, alala ko bigla, nung nasa biyahe kami ni Eloy, out of the blue, sabi niya lang na may pinakita siyang video na, hindi ito yung verbatim, but the content is, if you want it perfect, you cannot do it one time. It has to be done in quantity. So, yung mga nangyayari sa atin, fears natin, it's not something that we overcome overnight. It's a work in progress. So, there are different things like yung tinatawag nilang dark journaling so that you understand what are those things that is in you, dark in you, shameful siya for you, but it's there. It's something that we embrace. It's something that we cannot resolve immediately, but awareness is part of that. Meron pa yung sinasabi ni Napoleon na auto-suggestions, ganyan. And remember to go back to your goal, your purpose. So, ayun. Yun lang naman for me. But I'd let you guys say your takeaways from the book, from your reading, from this discussion. Hi ate, ako na lang po ulit una. Goes. Kasi nag-resonate sa akin yung sinabi mo ate. Yung na-share sa'yo ni Ate Eloy. Kasi kanina nung nagdadrive ako papunta SM para bumili ng Mhm. rice in a box.
Parang, Parang, ako lang kasi mag-isa. Parang si Jel kasi nag-work na. Tapos sarang mga 7 p.m. na yun. Sarang, nag-iisip-isip lang ako kasi naglo-load. Parang hindi ko pa maisip ko ano yung kantang gusto kong pakinggan. So, quiet lang yung car. Tapos parang bigla ko lang naalala yung 10,000 hours na term. 10,000 more. Kasi ni 10, bakit ganon? We Naisip ko, ano, the song lyrics. Kasi po musical po talaga yung team namin. Nag-alala lang bukas. Go! Na hindi, kasi po ako po kasi si Glinda. Ay hindi, ako si Peregrine. Sige. But anyway, going back. Ayun nga, naisip ko lang yung 10,000 hours. Kasi parang nilulook back ko yung mga in-onboard kong VA clients. Tapos itong last si Garn, sabi ko, Earlier. parang mas mabilis. Mabilis na yung conversation namin. Yun. Parang ako, tapos parang naisip ko yung 10,000 hours. Parang sinasabi kasi doon, parang when you are fearful of something, you have to do it for 10,000 hours. Kasi hindi mo pa naabutan yung 10,000 hours mo, marirealize mo kung gano'n lang kalit yung fear na yun. And hindi ka na matatakot. Parang yun, parang kasi iniisip ko, nung nag-start ako na mag-onboard ng clients, parang ang inisip ko, shit, natatakot ako, what if may tanong yung client na hindi ko kaya sagutin? Ayoko namang ma-let down yung client. Ayoko namang ma-let down si ate. Ayoko namang ma-let down yung team. Kasi paano kung parang ito pala yung magme-make or break ng service for us, parang ganon. So yun lagi yung fear ko nung nagko-calls ako. Pero for some reason, starting ng tong mga bago nating clients, hindi ko na siya naiisip. Nakita pa ako ni Ate Ellen, nakuha ko pa mag-make. Wala, bored lang ako, nagme-makeup lang ako kasi gusto ko lang gamitin yung makeup ko. Sayang naman po. Ay, gumigam ako sa ay, parang bakit hindi kasing intense ng preparation ko before? Yung preparation ko for this call, like what changed? Kasi naalala ko yung 10,000 hours na parang, na-overcome ko na siguro yung fear na yon na I don't know what to say or ay parang kinakabahan ako sa unknown sa mangyayari sa call. Pero as it turns out, hindi naman pala nakakatakot. Hindi na naman pala mahirap yung mga tanong sa akin ng client. So parang, yun nga lagi namin na pagtatawanan ni Ate Eloy na parang nag-end up na nag-offer pa ako ng services na parang, we do SOPs, nag-audit kami ng process. Kasi parang yun nga, parang you get to understand and to know na yung fear pala na meron ka before, kapag ginawa mo siya over and over again, parang lumiliit yung importance niya sa life mo or lumiliit yung value na pinuput into mo dun sa fear na yun. Tapos marirealize mo na parang, hindi pala talaga siya nakakatakot. Talagang pinangunahan lang ako ng pag-overthink and all that. Pero kapag ginawa mo siya ng ginawa, kaya mo na siyang i-overcome kahit nakapikit ka. Kahit parang feeling mo hindi ka physically ready, pero pag sinuot ka doon, okay ka, makakalusot ka. Ganun. So yun po, 10,000 hours, Joel. You need 10,000 hours. And 10,000 more. Hinahanap ko nga Ayan yung po. kanta yun, di ba? Yeah. Kasi natuwa ako doon sa 10,000 hours na yun. Parang may mga in-interview sila na mga songwriters, mga scientists, mga professors. So parang, paano ka naging great? Like, nung nagsa-start ka ba, alam mo na may potential ka na sa field na to or you are bound for greatness? Sabi nila, no, I failed for 100,000 times. Parang, no, ang pangit ng mga ginawa kong sulat sa kanta before, ganon. 10,000 hours. Ate Jana, Joel. I actually loved that for 70,080 hours. So it's 8 years. Parang So na-compute. Hindi ako naniniwala. Kinompute it's ni Hindi. 70,080 hours. So yeah, I can't attest to the 10,000 hours, but yeah. person. Very naman ng 10,000 hours. And 10,000 more. I like it, Jana, kasi parang wala lang. Ang sarap i-remind sa sarili yun. Lalo na kasi naalala ko nung last time magti-teach kami for the yoga class. Tapos naisip ko, shit, natatakot ako kasi mga judgers yung mga nasa paligid ko. Feeling ko naman. Feeling ko lang As a judger. Gano'n. Tapos bigla ako naisip na, pag di ko ginawa to, hindi ako practice. Okay, let's do it. Parang gano'n. I like the 10,000 hours.
Papakinggan ko nga yung song na yun. Parang ngayon ko lang siya na-appreciate. Parang Pero hindi ko rin po alam yung song na yan. Yun lang po yung alam ko na part ng song na yun. I-search natin. Bigyan natin siya ng credit. How about you, Kuya? The Earls or Joels? The Earls. Joels, the Earls. Sa akin siguro ang pinaka-takeaway ko lang is yung the more na nagpapakain ka sa fear is the less yung na-unlock mo sa potential mo. Parang gano'n. Kasi, ko, parang ako talaga naniniwala ako na lahat naman ng tao is merong greater purpose. Mm. Na lahat tayo is meron siyang plano na merong better place out there for all of us. Parang gano'n. Na minsan tayo lang din yung nagbibigay ng limitation sa sarili natin kasi tayo mismo hindi tayo naniniwala pa dun sa potential na meron tayo. Parang gano'n. Ayun lang po ang akin. Thank you, thank you. How about you, Earl Jones? Panapangkilala Sa akin po, natin si Joel. Gandaan mo, Joel. Ang pinaka ko lang po. Galingan mo, Joel. Kasi 'di ba sinabi ko earlier na meron akong sa success. And hindi ko start yung gusto kong gawin. Tapos yun nga, nag-click din talaga sa akin yung sabi ni Ate Pep na you just need to do it. Kasi if you want it to be perfect, just you need just to fail more para ma-achieve mo yung perfection. Yun lang po. Very short. Very demure. Thank you, Earl Jones. Joel, huwag ka papatalo. Gandahan mo ang iyong takeaway. No pressure. Hello po. So, sorry po, medyo iba yung takeaway ko for today's video. Pansit yung takeaway. Gusto ko na Shanghai. Ay, bakit? Po, parang after all the discussions, na-realize ko lang din na life is A willow. a forever journey. Of What a combined journey it Combined. has been. ano tawag doon? Combined balance of being fearful and fearless. Kasi I believe na Ang ganda nun. you're being fearless. Hindi mo kami Taylor Swift, let's go. Na-realize ko naman po yung sinabi ni Kuya Earl and that's correct naman po. For specific fear siguro na naghihinder sa growth mo na hindi naman detrimental. Pero nung nag-base naman ako sa mga fears ni Ate Jana, actually logical siya kasi if hindi ka rin careful enough, 'di ba? You might risk yourself into untimely, demise na hindi naman necessary. So parang na-realize ko lang na to be able to be truly parang maging successful sa growth is kailangan mo I'm happy rin for you. ma-determine at which Know that I point am. in life ka magiging fearful. Even if Ay, grabe. And kailan ka fearless. So, yun lang, balance lang po. So, you have, siguro may pointers doon. Yung lahat ng sinabi I'll ni take Kuya the Earl, blame. yun yung pointers na, kasi sinabi naman ni Ate Jana, yun din yung mga pointers na when not. So, wala lang. Sa viewers natin, guys, always be fearful and fearless all at the same time. Pero, please, at least try. Yun kasi yung point doon na pinakagusto ko sa lahat na sinabi nila Kuya Earl. At least try, 'di ba? Try it. Then saka mag-decide siguro kung fearful. May pako-content si Joel, sabihin mo, ika muna, Joel. Joel. So worthy, Joel. May Galing naman ni Joel. Uy, Grabe si Joel, Kasi grabe naman. Kay Joel manggagaling yung linyang it's a balance of being fearless. And Nagdududa tuloy ako kung chat GPT to ni Joel. Sabi ni Kiki, ChatGPT. Hindi, na-realize ko lang kasi mo ba yan? Wala siya tanda mo yung sagot ko Pinagtanggol kanina, kita. Ate Pepper, yung sagot ko kanina na parang ano yung ginagawa ko para move on from the fear. Ang ginagawa ko talaga is I take a step. Pero hindi naman dahil nag-take ako ng step, laging about that fear. Sometimes yung mga steps akong ginagawa na palayo, may mga steps akong ginagawa na kumbaga ina-assess ko kung ano yung best. Sisigaw ang pangalan mo. Tapos madalas kong ginagawa pala,
Pepper, na Hindi hindi ko pala yun. nasabi Yun is, yung pinapalo kapag yung sa ano. ay, grabe. Ang hindi ko Ah. nasabi is, lagi ako nagtatanong sa inyo. Ewan ko napansin nyo, minsan randomly bigla lang ako magtatanong. Marami kang tanong in life. Oo, Parang yun. ano, So, I yun, think, ano, yun yung ano you're ko, a curious coping kid. mechanism ko. Grabe naman yung curiosity kills the cat. I'm dead. Ang bilis naman Hi, talaga. Kat. Okay. Ang bilis. Ang ikakat na ni Edge doon sa portion na yun. Ay, sorry ba. Yan lang po Perfect from me. na. Yan lang po from me. Thank you po. Very good. Pero very nice. I like the takeaways. And I think meron talagang malaman doon sa portion na sinabi ni Joel. So, Ay, Ate meron Pepo, nga sorry. bang mailalagay si Kahit Edge. ang Sorry. bulit natin dyan, Sorry, may sasabihin ako, True. Kuya Earl, Ate Jana, at Ate Pepper, tsaka Kuya Edge, no? Hindi ko nasabi kanina, pero ito ngayon ko lang na-realize. May tanong ako nung high school, na ewan ko kung makaka-relate kayo. Pero hindi ko na siya naisip ngayon na matanda. For some reason, hindi ko na siya naisip. Hindi ko lang kung bakit. Wala akong ginawa kahit na ano. Siguro, maturity lang is enough. Ang tanong ko dati is, pag namatay ako, ilan yung iiyak sa burol ko? Yun yung laging tanong ko. Hindi ako takot mamatay, pero parang the fear na siguro walang makaalala sa akin for anything. Siguro yun yung pinaka nakakatakot. Hindi naman ako kailangan maging legend, pero yung fear lang ba na, yung bang mga may iwan mo, may Hindi makakaalala. kailangan mo maging legend, hindi tayo makapaglaro kasi hindi ka legend. Oo. Actually, Kasi doon kailangan nakamano mo ka din. pa rin hanggang ngayon. Yun po. So, yun lang po. Share ko lang po. Pero, Alam mo, Joel, Yung nanonood hanggang gusto sa ko, podcast, ano, gulo na kung ano yung pinag-uusapan. siguro, Joel, ang gusto kong mas isipin mo is, kapag namatay ka, ilan yung matutuwa? grabe naman yun. Matutuwa. Grabe naman. Happy. Hindi. Hindi ko Hindi, iniisip kung na ilan parang yung instead iiyak or na ilan yung instead na makakaalala iiyak ka. sila, they would think of fond memories with you. Natatawa. Diba? Ang galing nun. Natutuwa. Mali-wala yung word ko. Sorry. Tawa. Yung hindi naman like pagtatawanan si Joel. Yan like yung manireminis Celebrate yung good times ng ni life. Joel kaya sila matatawa. Ilan yung lives na matatouch mo na when they discover na you're gone, would remember na si Joel, siya yung nagbigay sa akin ng confidence noong time na akala ko di ko kaya. Ganon. Ako, Si Ate Joel Jana. yung nagbigay sa akin ng expired Hindi na ko condom. kayang Kaya tanggapin. nabuntis Ate yung Jana. jowa ko. Ganon. Ate Jana, dahil sa payo mo na I have to make a lot of people, get touched. Hindi gusto ko lang din sagutin yung ano ni Joel na ako siguro personally, hindi ko naman concern kung may makakaalala ba sa akin after death or something. Kasi siguro, bata pa ako nito, yung may nakita ako na quote, high school din siguro ako nito, Joel, na parang bakit daw yung mga tao is sinasabi lang yung alam niyo yung eulogy, di ba? Yung sinasabi yung mga speech kapag may namatay. Oo. Bakit daw sinasabi lang natin yun sa isa't isa when sa burol, Dead na yung hindi naman person. yung naririnig ng tao. Yeah. Mm-mm. Parang let's appreciate the people around us while we're still here. They're Parang- alive. Ganda So, yun. yun yung Joel, ano- tandaan mo na yun. Yun yung ano ko doon, take ko doon na Ganda yun, Kuya Earl. mas gusto ko na kasama ko yung mga tao or na-appreciate ako ng mga tao while we're together. I don't mind kung makalimutan niya ako pag wala na ako, pero happy ako na kasama ko kayo and we're enjoying things together while we're still alive. Ganda no. Thank you. Ang fear ko sa death, hindi yung death itself or people would remember me. Ang fear ko is may regret ba ako? Yes. Pagka magmumulto ba ako pag namatay ako kasi meron ako yung mga ganun. Gusto ko yung ang resolve niya. Ang concern ni Ate Pepper, ano yung suot Oo. niya bago mamatay? Kasi paano pag Sino naging siyang yung white lady tapos mamumultuhin niya? nakapapahay Bak- Actually, may concern Sino din yung ako na mamultuhin ano. niya? Like, Pag namatay ako ba naman ako? ang concern ko, if pag naging multo ko, pwede ba ako mag-blush on? Kasi parang ang putla ng mga multo. Like, can I blush on myself? Full Ganon. makeup. Or, Ano? paano po, pag retokada ka, tapos naging multo ka, Hindi ako yung mukha mo talaga, pa yung original ang na wish ko mukha mo lang- or yung retoke mukha mo? Oo, that's a good question. Diba? Sige, nasagutin natin Oh. yan next time.
Pero meron din ako. Pag namatay ako, iniisip ko kung pag nakaburol ako, makikita yung double chin ko. Sabi ko, gusto ko na Alam mo, magpa-cremate. sino yung Ayoko nang mag-make up makita yung sa mga akin pag ganon. namatay? Like, pag namatay ka, pwede bang i-retoke Kaya yung mukha mo cremation para talaga gusto ko. presentable naman yung mukha mo sa burol? Di ba May mga ini-edit ganun. naman nila yun? Kasi natatanggal May-edit. yung Okay. Saan yung edit? Physical na. Talagang totoong edit na. Ganun. Tinak na. Ayoko nang iburol kasi gusto ko yung face ko nung buhay pa ako yung maalala nila. Hindi yung mukha ko na nakahiga. Kaya gusto ko talaga cremation. Ayaw mo yung Oh, pwede. Siguro pag namatay ako, gusto ko lang ma-reincarnate as a slime. Ay, Taray anime. anime. Lakas mga anime. Ako, gusto ko ma-reincarnate as a hotdog. Kasi nasa freezer lang ako. Chill ka lang sa ref. Oo, chill lang ako dun sa ref. Ganon. Hintay-hintay lang ako kailangan lutuin. Nabuhay na ako as a Parang hotdog. na- Hindi yung mabuhay sa freezer. Hindi, ang Okay. naisip ko yung movie about hotdog na nabuwa. Yung Sausage party. Sobrang Hindi naman about sa hotdog. sausage Hindi about party. sa kabastusan. Hindi yun hotdog sausage yun. Naglulukuhan na lang tayo dito. Good Wait job. lang, may question na umpisa si Ate Pepper. May question pa ba? Sorry. Alin yun? Ay, yung tatlo. first Ay, yung mga question, tatlong yung questions. tatlo. It's for you. It's not for me. Ay, okay. I wanted to give you time for kung hindi nyo man siya gagawin later on, at least you start to think about those things for yourself. Ayun lang. Thank you guys for joining Thank tonight. you. Next week. Happy Friday. Last episode na next week. Last Oh, episode next week. Next week, gandahan na natin mag-gown na tayo. Kasi yun Kung na last yung last episode ano namin natin. next week, kung napanood mo tong episode na to, mag-comment ka for a chance to win. Sorry. What? Akala mo talaga. Chance Next to week win. natin Yung malalaman. prize, malalaman mo sa next Nasa episode. next So, week. kailangan Oo, mo sa panoorin next yung next Kaya, episode. for a chance to win. Oo. Win. Yeah. In the next- At that, Abangan see nyo you sa in the next susunod. live. Ganun. Next life na yung prize nyo. Next live again. Right. Thank you po. Let's go. Bye. See you. Bye-bye. Next week.